one to behold. He has made us all new. We belong to this fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to
Prayer to San Lorenzo Ruiz. O God, our loving Father, your Son Jesus Christ delivered himself in sacrifice to you for the love of humanity. Inspire us to love you with all our heart to the point of sacrifice. Your providential hand led your servant San Lorenzo Ruiz and companions to the land of Japan to imitate the sacrifice of Christ and to proclaim the gospel of truth and the message of salvation. We beseech you through the intercession of these holy martyrs that we be given the grace of remaining faithful to you always as they did, that the light of the gospel illumine all corners of our Christian motherland and of all countries near and far for your greater honor and glory and our sanctification. We ask you this through Christ our Lord. Amen. San Lorenzo Ruiz and companions, pray for us.
Magandang gabi po. Ngayon ang unang araw ng simbang gabi. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father Andy Ortega Lim. Magsitayo po ang lahat. Mabuting gabi po sa inyong lahat. Mabuting gabi din po, Father. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sinisimulan natin ngayon ang mga simbang gabi. Iniaalay natin sa mahal na Birhen Maria ang 9 na araw ng ating paghahanda para sa pagdating ng pinananabikan nating Mesiyas. Sa kabila ng ating masayang paghahanda para sa darating na Pasko, inaanyayahan tayong magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Hari naway maging karapat-dapat ang ating mga puso na maging sabsaba ni Jesus. Taimtim nawa tayong manalangin at magbigay puri sa Ama na siya nagbigay ng kanyang anak para sa ating kaligtasan. Bilang paghahanda, atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Ay,
Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pamamagitan ni Isaías, ipinakita sa atin ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat sa kanyang kalooban. Sila'y titipunin niya sa bahay dalanginan kasama ng lahat ng mga bansa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kamit kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Halina't kami ay dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo,
Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Muli po ay mabuting gabi sa inyong lahat. Sinisimulan po natin ngayon ang ating tradisyon bago ang Pasko. Tinatawag itong simbang gabi sapagkat parang gabi nga naman talaga. Tinatawag din itong Misa di Gallo. Gallo ang ibig sabihin manok. Sa pagtilaok ng manok, hudyat para magpasalamat sa Diyos. Tinatawag din itong Misa di Aguinaldo. Ang aguinaldo, ang ibig sabihin ay regalo. Tayo'y magpupuyat ng 9 na araw bilang handog natin sa mahal na Birhen at kay Jesus. At sa unang araw ng ating mga simbang gabi, pinapaalala ng mga pagbasa, paano ba na tayo maghanda? Alam naman po natin saan man tayo pumunta, kita natin ang talagang paghahanda. Maraming mga palamuti, daming mga ilaw, may mga regalo, may mga pagkain, may tugtugin. Talaga namang Paskong Pasko na. Dami ng tao, may traffic, maingay. Pero sinasabi sa mga pagbasa, yung paghahanda ng sarili. Una po, ang unang pagbasa ay galing sa aklat ni Propeta Isaias. Sa bungad ng unang pagbasa, sabi ni Propeta Isaias, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. To do what is right and be just. Makatarungan, matuwid. Ito ang isang magandang paghahanda, itong 9 na araw. Immediate preparation for Christmas, itong 9 na araw. Paano maging makatarungan? Paano maging matuwid? Isang Pasko, nakita ko yung isang ale na lagi nasa simbahan, na alam ko walang tirahan. Papalis pa siya maghapon sa loob ng simbahan. Hindi siya nangihingi, hindi siya nag-iingay, hindi siya nangaabala. Nasa loob lang siya ng simbahan. At isang Pasko, nandun siya, nagbalot ako ng mga, kung ano-anong mga regalo. At sabi ko sa kanya, maligayang Pasko po, konting regalo. At ang sagot ng ale, Father, ibigay niyo na lang po sa iba na mas nangangailangan. Alam ko wala siyang bahay, wala siyang inuuwian, wala siyang hanap buhay. Pero sabi niya, ibigay niyo na lang sa mas nangangailangan. Baka meron siyang sapat para sa kanya. Yun ay labis, kaya ibigay sa nangangailangan. Matuwid, makatarungan. Ang isang tugyo sa atin ay mag-ipon ng mga gamit.
We are tempted to accumulate a lot of things. Kaya sa unang araw ng simbang gabi, magandang hilingin natin sa Diyos, Panginoon, tulungan mo ako to let go yung bagay na di ko naman talaga kailangan. Bigay mo sa kapatid mo. Bigay mo sa kaibigan mo. Ibigay mo sa kakilala mo. Learn to let go of things that you don't need. Do what is right and just. Magandang paghahanda. You don't lose when you give. You unburden yourself. Hindi yan kawalan. Tinutulungan ka pang pag-aanin. Dagdag pa yan sa isipin mo. Sa una, marahil mabigat. Pero pag nasanay ka, gagaan din ang pakiramdam mo. May isa namang ali. Minsan-minsan dumudungaw sa gate dito sa likod. Hindi siya nangihingi. Basta pag nakita ko, Father, at ako nagtatanong sa kanya, kumain ka na ba? Iiling siya. Antayin mo lang, bigyan ka ng pagkain. And she never asked, not even once, all these years. Ako pa nagtatanong sa kanya. Pag dumungaw dyan, marahil nagugutom na. Hindi siya nangihingi. Babasahin mo. Wala siyang hiningi kahit ano. Ako ang kusa. Matuwid, makatarungan. Hindi siya nangihingi ng sobra para sa kanya. Ang tama lang para mabuhay siya. At pagdasal natin ang biyayang ito. Bahagi ng paghahanda natin para sa Pasko. Para sa pagdating ng araw ng Pasko, magaang ang kalooban nating mga tao. Hindi mabigat. Sino man dumating, hindi mabigat. Ganun palang paghahanda para sa Pasko. Totoo kasama itong mga palamuting ito. Nakakadagdag sa diwa ng Pasko. Nakakadagdag sa saya ng Pasko. Pero sanang saya makarating din sa kalooban ng tao. Hindi lang masaya ang mata, hindi lang masaya ang bibig, ang tiyan, higit sa lahat, maging masaya ang puso ng tao. Para maging masaya, sikapin gumawa ng makatarungan at matuwid. Pangalawa po, sa Ebanghelyo ni San Juan, pinuri ni Jesus si San Juan. Jesus described Saint John the Baptist. Ang kanyang description, San Juan Bautista, ay ilaw na nagliliwanag. We don't focus on the light. We focus on the path. Ang ilaw ay tulong para makita natin ang daraanan. Kaya ang sabi ni Jesus, yan ang liwanag na nagniningas. At dahil kay San Juan, mas nakilala si Jesus. Anong sabi ni San Juan? I must decrease so that Jesus may increase. Ayan, ang kordero ng Diyos. Yung mga alagad ni San Juan, dinala niya kay Jesus. At sana madala din natin ang iba kay Jesus. Taon-taon po may gift-giving tayo. Nakapagbigay na tayo ng 200 timba sa isa puting bato. Meron pang 100 para sa kanila. Kaya ng umaga kinuha ng Marikaban Pasay ang 200 timba. Bukas naman kukunin ng Baseco ang 200 timba. Kasi ito yung mga pari na nagte-text, Father, baka merong tulong sa amin sa may hirap dito sa amin. At meron pang iba. At habang kami nagsasakay sa truck ng taga-Pasay, ang nasa isip ko,
Siguro hindi nila alam yung naman nagbigay nito. Siguro hindi nila alam yung nagsakripisyo para magbalot nito. Siguro hindi nila alam yung nangihingi mga taga-simbahan para sa mga timbang ito. Marahil hindi nila alam yon. Pero sa loob-loob ko, sana madama nila kahit papano ang pagmamahal ni Kristo. Kaya nagbibigay, it is not for us to be known. We give so that the love of God will be experienced by others. Hindi para tayo makilala, kundi para madama nila ang pag-ibig ng Diyos. November pa lang, first week ng November, yung isang paring taga-Tarlac tumatawag, "Father, baka may timba kayo. Ang daming mahirap dito sa lugar ko. Hayaan mo pag nakapag-ipon kami, kahit mag-ilan po." At lahat naman ng nangihingi hanggat meron tayo, pinapadala natin. Ang lagi kong iniisip, sa mga munting timbang yan, sana madama nila kahit papano yung pagmamahal ng Diyos. Makalimutan man nila kung sino nagbigay niyaan, mabubuting puso. Makalimutan man nila kung sino nagbalot na ganda niyan, mabubuting puso. Makalimutan man nila kung sino nang hihingi para sa mga yan, mabubuting puso. Basta wag nilang makalimutan, madama ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ang tawag ni Jesus kay San Juan Bautista, ang ilaw na nagniningas, ang ilaw na nagliliwanag. Katuwing po kayo nagbibigay sa kaibigan ninyo sa ibang tao, hindi man kayo mapasalamatan, pagdasal ninyo, sana madama mo ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang misyon kung bakit tayo nagbibigay. It is not for us to feel good. It is not for us to be known, but for Christ to be known. Yan din ang naging misyon ni San Juan Bautista. Kaya sa unang araw ng ating mga simbang gabi, Misa de Gallo o Misa de Aguinaldo, hilingin natin sa Diyos na sa siyam na araw, may handa din natin ang ating mga kalooban. Sa gitna ng mga kaabalahan, hindi na tayo magkanda-ugaga sa kung ano-anong mga bagay. Huwag nating kalimutan ang mahalaga, madama ang Pasko. Di lamang sa panlabas, lalo tigit sa ating mga kalooban. Magsitayo pong lahat para sa panalangin ng bayan. Masalamin nawa namin sa aming buhay ang liwanag ni Jesus upang magsilbi rin kaming maningning na ilawan para sa mundo bilang makabagong Juan Bautista ng aming panahon. Sa bawat kahilingan, Panginoon, liwanagan mo kami. Panginoon, liwanagan mo kami. Manatili nawang tapat si Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, mga pari at rehelyoso sa sinumpaan nilang tungkuling kilalanin, isabuhay at ibahagi ang liwanag ni Hesukristo sa sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Mapuspos nawa ng liwanag ng Kapaskuhan ang mga namumuno sa aming bayan upang matugunan at maisagawa nila ang mga proyektong pangkapayapaan at kapakanan ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Pasalamatan at papurihan ka namin, Ama, sa pamamagitan ng 9 na araw ng Misa de Gallo bilang tanda ng aming pananampalataya at pag-ibig sa mahal na Birheng Maria sa kabila ng nararanasan naming pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami.
Tulungan mo kaming masalamin ang buhay ni Inang Maria, lalong-lalo na ang kanyang katapatan sa iyo, Ama. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Yakapin mo, Ama, sa iyong kaluwalhatian ang aming mga nayamayapang mahal sa buhay, lalo't higit silang lumisan sa panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Panginoon naming Diyos, puspusin mo ng pag-ibig ang aming mga puso. Tulungan mo kaming maghanda ng may pag-asa at pananabik habang taimtim kaming nanalangin at matyagang naghihintay sa maluwalhating pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Puso
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. Nang pangako niyang kapanapanabik, ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel ay gisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, iyong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niyang pinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa bagakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos
kaysa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Announcements. Sinimulan na po natin ang anticipated simbang gabi tuwing alas 8 ng gabi na magaganap hanggang ika-23 ng Disyembre. Samantala, simula bukas, ika-16 ng Disyembre, sisimulan naman natin ang Misa de Gallo hanggang ika-24 ng Disyembre. Ang ating pong mga misa ay sa ganap na alas 4 at alas 5:30 ng umaga. Christmas Eve Mass. Sa ika-24 ng Disyembre, bisperas ng Pasko, ang oras ng Christmas Eve Mass ay alas 8 ng gabi at alas 9:30 ng gabi. Pasko. Sa ika-25 ng Disyembre, araw ng Pasko, Holy Day of Obligation, ang mga oras ng misa ay alas 8:30, alas 10, alas 12:15 ng tanghali, alas 5 ng hapon at alas 6 ng gabi. Pamaskong handog. Muli po ay makakaroon tayo ng taunang Christmas project, Timba ng Pagmamahal, Handog ng Poong May Kapal. Isang pamilya ang maaari niyong mabiyayaan ng grocery items sa halagang 350 pesos. Maaari po silang bumili ng timba sa main entrance ng simbahan or sa parish office. Maraming salamat po. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagkasalo sa banalanghain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak ngayong aming ginugunita, ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating unang simbang gabi. At salamat din sa mga patuloy na nakikiisa sa ating live streaming. At salamat din po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating taunang Timba Gift Giving Project. Kapag tayo dumadalaw sa ating mga kaibigan, ang sinasabi ng ating kaibigan, bago tayo umalis, balik kayo ha. Yan. Ganyan din ang sinasabi sa atin ni Jesus ngayong gabi. Balik kayo bukas sa ikalawang araw ng ating simbang gabi. Muli po maraming salamat sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mabuting gabi po sa inyong lahat.